Good morning po sa ating lahat, mga ka-OFW. Ngayong araw na ito, another adventure po tayo. Kaya samahan niyo po ako sa ating pupuntan ngayon. Tiyak na masisiyahan po kayo, mga ka-OFW. Ito ay laging pinupunta ng mga Pilipino kada first Sunday of the month. Kaya abangan na lang po, mga ka-OFW. Yan, dito na kami, mga ka-OFW. Pangan Diyos, nakarating din sa destination. Ini sa may bus na puti. Kita mo ba yung bus na puti? Tignan ko mamaya kung pwede ako mag-video sa loob ng simbahan. Ito po ang paligid. May fountain po dito sa side niya po, na parang pasyalan na rin po ito. Dahil ito pong simbahan ito, ang pangalan ay Santuario Caravaggio po. Ito po ay nasa parte po ng Bergamo po. At 40 kilometer po from Milan po ang biyahe. Kaya inabot po kami ng may 1 oras po hanggang Milano po. Ayan po. Ang hindi po nakakalam, itong Caravaggio Church po ay ginawa po ng year 1691 po. At natapos nung 1695, 4 na taon pong ginawa. At ang architect po dito ay si Giovan Bautista Quadro. Tapos yung Italiano po, architect po yan. Siya rin po ang isa sa architect na gumawa sa Duomo Cathedral ng Milan po. Kaya magaling pong mga architect po dito sa Italy po. Dito pong mga dalibhasang mangguguhit po, tulad po ni Michelangelo po, yung nagguhit po ng Duomo Cathedral po. Yan po ang famous artist po ng Italy po, Michelangelo. Ayan po, kapatayin ko na lang po dahil papasok na po tayo sa loob. Baka magalit po sila, pero kukunin ko rin ng video sa loob na palihim po mamaya. Ayan, papasok na po tayo, mga OFW. Ang misa, mga OFW. Kaya bago kami umuwi, tuturo ko muna kayo, mga OFW. Ito, kagaya nito. Ito po ay tinatawag na
Ponte, Sagrado Ponte, kompleto, Holy Spring Caravaggio po. Ito po ay sa underground po ng simbahan. Ito po ay may fountain po sa loob na pinagkakuhanan ng healing water po na nakakagamot daw po sa mga sakit. Pwede rin po itong inumin dahil malinis po ito, parang bukal po galing po sa ilalim ng simbahan po. Ito ay lumang lock naman yan po. Tsaka ito po ay parang lumang kahoy na may kandado yata ito, mga OFW. Okay, ayan, punta muna natin doon sa dulo. Tara na. Ito naman ay statwa ni Virgin of Santa Maria del Ponte. Ito naman ang lababo niya. At ito po yung puntod niya, mga OFW. Pero hindi naman yata puntod dito. Parang statwa lang po. At doon naman po yung pinagkuhanan ng tubig sa dulo. Dati po ang daming kumukuha ang mga tao dito, kaya lang pinagbawal po nung pandemya. Pero binuksan na naman po, mga OFW. Marami naman pong kumukuha ang kagaya nito. Dire-diretso po yung agos ng tubig niyan. Yan po. May kumukuha na naman pala ng tubig. Hindi na po bawal. Pwede na pong kumuha na naman. Yan. Lusutan po sa kabila itong pintuan niya po. Doon po ang dulo niyan sa pinasukan ko kanina. Pero dito na rin ako, so labas sa kabila. Yan, punta muna tayo sa kabila. Ikot muna tayo sa may mga isda po. Doon sa may pinasukan natin kanina, may mga isdang nakalagay po sa maliit na pispan po. Lalaki po, iba't ibang kulay. Kaya tara na, mga OFW. Dito naman po, ito po yung extension po ng chapel, simbahan po. Pag maraming tao po, dati po kasi punong-puno yung loob ng simbahan, kaya dito po nagdaraos ng misa minsan nung hindi pa po pandemic. Punong-puno po ng tao dito. Halos wala po madaanan dito. Marami po dating mga nagsisimba dito nung hindi pa po pandemic. Ayan po. Ito po yung harapan niya. Ng simbahan po yan. Isang malapit dito, kaya ngayon may maliit na lang mga OFW.
Ayun po siya, oh, sila, ang dami. Yan, dapat malaking karpa. Di kulay po.